Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kabirador, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo lang po magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. At shout out din po sa lahat ng ating channel members dito sa Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan kung paano po ginawang criminal enterprise ng mga pamilya Duterte ang bansang Pilipinas. Base po yan sa salaysay, sa affidavit ng isang resource person o witness kahapon po sa ginawang impeachment hearing ng House Committee on Justice, ang sa katauhan po ni Ramil Madriaga. Si Madriaga po ay isang PDL, person deprived of liberty, na nakakulong po dyan sa Taguig jail, no? Napaka-explosive po ng kanyang mga salaysay, no? At meron pa pong pagkakataon na habang siya ay nagsasalaysay, siya po ay naiiyak dahil hindi niya po matanggap yung mga pangyayaring yon sa kanyang buhay, na nilaglag siya ng mga Duterte. Pinabayaan siya, ginawa po siyang parang basura. After na gamitin siya ng mga Duterte at parang tingin nila kinakalaban niya na ang mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte, ginawa po siyang basura. Okay, so ano po yung mga matitinding pasabog doon po sa statement ni Ramil Madriaga? Ano po yan? Naka-notarize po affidavit, no? Base po dyan sa ulat ng politico.com.ph, naging bagman po siya ni Rodrigo Duterte. Bagman for what? Ang matindi mga kababayan, yung sinasabi niyang intelligence daw at money laundering. Matindi pala itong si Rodrigo Duterte. Akala natin yung mga salita niya na tatapusin niya ang korupsyon, tatapusin niya ang droga, ipaglalaban niya ang Pilipinas, no, yung kasarinlan nito sa West Philippine Sea, yung pala lahat pala yon pambobola lang. Tama yung sabi ni Digong mga kababayan, na yung mga yon, kung hindi nyo ako kilala, yung mga pinagsasabi ko during the campaign ng 2026, pang-eleksyon lang yon. Meaning nambola lang siya. Wala po sa puso niya na gawin yon. Wala sa imahinasyon niya na gampanan yung mga pinagsasabi niya. Malaking budol ang Duterte. Criminal enterprise po. Bakit? Ayon sa salaysay ni Ramil Madriaga, ginawa siyang bagman, ginawa siyang dami ng matandang Duterte na tatay ng karton ng mga DD-shit na nakakulong ngayon dun sa ICC. Ito pala yung leader ng mafia, mga kababayan. Biruin mo, sabi ni Madriaga, ang sahod niya lang kay Digong ay tumapatak ng 100 to 150 million kada buwan. O saan naman million, 100,000 pala, sorry. Saan naman kumukuha ng 100,000, 150,000 si Digong na pansahod kay Madriaga? Biruin mo, ano ang posisyon ni Madriaga? 100 to 150,000 naman sa bangko niya. Pero ang ginawa daw ng mga kaalyado ni Digong, na ginawan siya ng mga bank accounts sa pangalan niya, at doon pumapasok ang mga pera na kinukuha ni Digong. Hindi sinabi kung saan nanggagaling yung mga perang pinagkukuha ni Digong. Sinabi ni Madriaga, meron po sa Makati, sa Pasig at Pampanga. Yung mga bangko dyan sa Makati, sa Pasig at Pampanga, kinukuhanan ng pera ni Madriaga at dadalin daw po sa Malacanang. Yan daw po ay para sa intelligence, no? At sa money laundering. Biruin yung money laundering. Saan pinunta ni Digong yung mga pera na yan? Kanino binigay ni Digong yung pera na yan? One instance pa nga daw, inutusan sa Pampanga, sa isang bangko sa Pampanga, ready na yung 100 million pesos at i-deliver mo sa Malacanang. Saan galing yung 100 million pesos? Sinong tao yan?
Sinong negosyante? Drug lords ba yan? At hindi man lang yan na-trace ng AMLAC na lumalabas sa bangko? Antibay, mga kababayan. Biruin mo na lang yung word na money laundering. Ha? At ginawan siya ng mga iba't ibang bangko na kung saan doon papasok yung mga pera at ilalabas at i-deliver ni Madriaga. Si Digong pa lang yan. Mga kababayan, biruin mo, hindi pala mahirap si Digong. Palabas lang yung mahirap sila, yung bahay nila sa Davao City na ancestral home. Yan ang pinapakita sa inyo, pero ang totoo pala, super yaman pala si Digong. Ha? Yung sinasabi niyang wala tayong pera during the COVID-19, hindi po totoo, mga kababayan. Dahil ang Malampaya gas pipeline, hindi naman po huminto sa pagsipsip ng gas. Operational pa rin. Kumikita yan ng mahigit $100 million a day. So ano nangyari? Aside sa pondo ng bayan, saan nang gagaling yung pera na binibigay kay Digong papuntang Malacanang? So yan ang totoong mali-maleta. Hindi po itong administrasyong Marcos. Binabaliktad ninyo, very very kapanipaniwala yung kay Madriaga. Kaya nga po nagtaka si Benny Abante nung kinikwento ni Madriaga na bumili siya ng mga Ducati na motorsiklo, Harley Davidson, Yamaha, saka yung 35 million na pambili sa dalawang Harley Davidson galing kay Digong. Pinangalan lang kay Madriaga. May resibo. So tanong ni Abante, so hindi pala mahirap si Digong. So wala pa lang yung hindi totoo yung walang pera si Digong. Pambobola lang, pangluloko lang, brabado lang, mga kababayan, kayabangan lang. Kwentong kutsero, mga kababayan, nakakahiya po. Ginago po tayo ng pamilya Duterte. Tapos yung sinasabing maka-Pilipino, makamahirap, hindi po. Di ba pinabayaan ni Sara Duterte yung mga farmers na humihingi ng tulong sa kanya dahil nga kakampi niya si Harry Roque? Nakakahiya, mga kababayan. Eto pa, ang pasabog ni Madriaga. Yung campaign ni Sara Duterte noong 2022 ay pinondohan ng mga drug lords. Pinondohan ng mga nakaw na pera. Wow, grabe, mga kababayan. Pinondohan ni Michael Yang, pinondohan ng executive ng Parmali na si Lin Wizhong, na alam ko yang si Lin Wizhong ay questionable po yan sa Senado. Yan po yung isa sa mga kine-question ni Risa Hontiveros. Biruin nyo yung Parmali na lang. Ang daming tumabong pera, ang dami rin Pilipinong nangamatay dahil sa panggugulang ng Duterte administration. In-enable ni Digong lalo yung mafia enterprise nila nung naging presidente siya. Kaya ginago tayo, binudol tayo. Ngayon kayong mga DDS naniniwala pa rin kayo kay Digong? Saan sila kumukuha ng pambayad kay Kopman? Saka dun sa dalawa niyang kasamahan. Saan kumukuha ng panggastos ang mga pamilya nito pabalik papunta ng Netherlands at Pilipinas at nangingibang bansa pa? Di ba? Wala eh. Daming pera. Pinuno ng drug lord sa Pilipinas si Digong, mga kababayan. Nakita nyo naman. Sino yung mga kakampi niya? Lin Wizhong, Michael Yang, Peter Lim. Oh, di ba si Michael Yang? Natagpo ang drug lords pala. Ginawa niyang economic advisor. Pinalibutan niya ang sarili niya ng mga scrupulous, mga kriminal na mga tsekwa. Di ba? Mas kakampihan pa nila ang tsekwa kaysa sa mga kapwa nila Pilipino. One instance daw, pumunta, pinutusan si Madriaga kay Lin Wizhong, ang pangalan nitong mga to, nakunin yung 175 million pesos. Nakita niya daw mismo si Lin Wizhong doon at tinanong siya saan daw gagamitin yung pera na yan. Gagamitin po para sa campaign ni Sara Duterte for Vice President. Naiiyak nga po si Madriaga doon. Ang akala nila, tinayo nila yung isip. Para po sa mga isip, na mga grupo, ang isip is Inday Sara is my president. Pero kila Inday Sara, yung mga inchik,
innovation, ganyan po, for service, ano pa ba? Progress, ganon sa Pilipinas, yung isip. Pero tingnan niyo ang pumundo. Mga drug lords. Mga magnanakaw ng mga inchik. Grabe. So yung pera ng bayan hindi ginamit sa tama. Parmali na lang mandarambong 'Di ba? Kaya tama lang si Digong nandun sa ICC. Sana mabuhay pa ng matagal para malalo siyang magdusa, mga kababayan. Darating din ang karma nitong mga anak na to na mga baliw, boba at bading. Yung sabi ng tatay. 'Di ba? Parents knows best. Ang mga magulang ang nakakaalam ng mga ugali, personalidad ng mga anak nila. Galing na kay Digong, sabi ni Madriaga, tawag niyo sa dalawa niya anak na lalaki, baliw at bading. Si Sara Duterte, boba. Biruin mo nang bubuli nung siya ay college student. Ang sama ng ugali. Tinulungan lang para makapasa. Bubita talaga. Kitang-kita mo paano mag-speech. Tapos gagawin yung mga presidente. Another criminal enterprise na naman. Mamamayagpag na naman ang mga drug lords. Mamamayagpag na naman ang mga inchik. Mga hayop talaga. Daming pasabog ni Madriaga, mga kababayan. Kita nyo kagaguhan ng mag-ama na ito. Si Digong, leader ng mafia, drug lords. Si Sara Duterte, bole, boba, at tinulungan ng mga kriminal na inchik sa kanyang 2022 campaign. Nakakahiya po. Milyong-milyong piso ang kinubra ng mga Duterte. Pero kayo, DDS pa rin. Wow, ang galing ninyo. Panay pa rin ang protekta nyo sa mga kriminal na ito. Di po ba? Sisihin nyo si Madriaga. Bakit siya nagsiwalat? Kasi binasura ninyo. Hindi nyo pinorektahan yung mga taong kinasangkapan ninyo. Mga manggagamit lang kayong mga hinayupak kayong mga Duterte. Karmahin sana kayo ng todo-todo. Yan po. Kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.